Pwede ba talagang manghimasok ang Korte Suprema sa issue ng impeachment? Tama ba ang ginawa ng Korte Suprema? Wala ba talaga itong pakialam? O hindi ba talaga ito pwedeng manghimasok? Sa totoo lang, mga kabunyog mga kababayan, nakalagay sa konstitusyon, ang kapangyarihan sa impeachment ay sa Kongreso yan. Binigay yan ng konstitusyon sa Kongreso. Ang power na mag-initiate ng impeachment complaints, exclusive power sa Kamara yan, sa House of Representatives. Ang power to try and decide, sole power yan ng Senado. So pag sinabing nating exclusive ang power ng Kamara sa pag-initiate ng impeachment, sole power naman ng Senado ang pag-try and decide, ibig sabihin hindi shared power yan. Wala siyang, hindi dapat yan sinishare power na yan sa iba. So kahit ang Korte Suprema, hindi ka-share sa power na yan. Solo yan na power ng Senado, kaya nga sole power to try and decide. Exclusive din na power ng Kamara ang pag-initiate ng impeachment. So pwede bang pakialaman yan ng Korte Suprema? Yes, pwede. Yan yung expanded power of judicial review. Anumang bagay sa konstitusyon, sa mga nangyayaring mga issue sa sa mga ginagawa ng mga ahensya, departamento ng gobyerno, ahensya, pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Yan ang judicial review. At pwede siyang makialam tulad dito sa mga exclusive power na ito, sole power na ito, kasi expanded na ang power of judicial review. Anong ibig sabihin ng expanded o mas pinalawak? Kapag may grave abuse of discretion, pwedeng makialam ang Korte Suprema. So ang tanong, ano dapat sana ang nangyari dito? Pwedeng makialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment na ito ni Sara. Judicial interference. Pero sana, nag-exercise muna siya ng judicial restraint. Ibig sabihin, pagkontrol, pagtimpi. Bakit? Kasi nga, exclusive power ng House yung pag-initiate ng impeachment proceedings at sole power naman ng Senado ang pag-try and decide ng impeachment. So, kumbaga dito, dapat mas grabe ang pagtitimpi at pagkontrol ng Korte Suprema na mag-interfere kasi may mga description nga na exclusive power at sole power ito. Ngayon, pwede lang siyang mag-interfere kung may mga grave abuse of discretion na. Ibig sabihin, napakagrabe na yung paglabag ng konstitusyon na talagang kitang-kita mo na yung pambabasto sa konstitusyon, kitang-kita mo na yung garapalan na hindi pagsunod sa proseso ng konstitusyon, pwede nang mag-interfere ang Korte Suprema dyan. I-invoke na dyan yung grave abuse of discretion, lalo na kung may lumapit sa Korte Suprema para mag-intervene sa pamamagitan ng petisyon. Pero, dapat grave abuse of discretion. Hindi lang simpleng abuse of discretion, grave. Ngayon, ang tanong, mayroon bang nangyaring grave abuse of discretion dito? Nakitang-kita na ba na garapal ang ginawa ng Kamara? Kitang-kita na ba na napakalubha, napakatindi, napakalinaw ng paglabag sa konstitusyon na nung may lumapit sa Korte Suprema ay kailangan kaagad aksyonan ng Korte Suprema. Yung pag-aksyon kaagad-agad ng Korte Suprema at pag-interfere, ang tawag dun, judicial activism eh. Yung pagtitimpi at pagkontrol, ang tawag dun, judicial restraint eh. Ang ginawa dito ng Korte Suprema, judicial activism. Bakit masasabi natin judicial activism? Ongoing na yung trial. Ongoing na yung impeachment. In fact, July 29, magsesesyon na ang Senado. Magkukonvene na sila bilang impeachment court. Magre-resume na ang trial. Ang ginawa ng Korte Suprema, July 25, naglabas ng desisyon. Naglabas ng desisyon. At ang desisyon ng Korte Suprema ay pag-declare na unconstitutional. Malinaw ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ang ginawa ng Korte Suprema, ang malinaw na dahilan bakit naglabas ang Korte Suprema ng desisyon July 25 para pigilan na wag nang matuloy ang impeachment trial noong July 28 or 29. Malinaw yun. Bakit kailangan gawin yun ng Korte Suprema? Aktibong nakialam, nag-interfere. Judicial activism yun. Pwede ba ang judicial activism? Yes,
Pero sana, kung may nakikita ka na may mga pang-aabuso na, grave abuse of discretion na nangyayari, maganda sana kung ang Korte Suprema nag-i-exercise ng judicial activism para sa bayan, para sa konstitusyon. Maraming mga ganyang mga kaso na ang Korte Suprema, makikita mo yung ganda ng kanyang pagiging judicial kumbaga yung paggamit niya ng power niya ng judicial activism, ginagamit niya para protektahan ang bayan. Pero dito hindi. Sa tingin ng marami, ang mas napaboran dito, ang pinagtanggol dito, ang protektahan dito ng Korte Suprema ay si Sara Duterte. Ang pinotektahan dito ay si Sara Duterte. In-invoke ang kanyang na nababiolate ang kanyang rights to due process. In-invoke na hindi na raw nasusunod ang one-year bar rule. Lahat ito pagprotekta kay Sara. At ang sabi ng Korte Suprema, nakialam na sila dito sa isyung ito kasi ayaw nila na magpagamit sa kung sino man na kampo sa politika. Ang sabi ng Korte Suprema. Pero sa nangyari dito, hindi. Natalo yung paghahangad ng taong bayan na mapanagot ang isang mataas na opisyal ng bayan. So, kaya lumabas tuloy dito, hindi maganda ang naging imahe ng Korte Suprema sa taong bayan at sa publiko. Maraming nagre-react, kahit mga retired Supreme Court justices, pati nga mga dating Chief Justices ng Korte Suprema, nagre-react dito. At grabe ang reaksyon ng publiko ng iba't ibang sektor, kahit mga lawyers, tungkol dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Dahil ang mas nangyari dito, sa halip na kampihan ng Korte Suprema, pangibabawin yung paghahangad ng taong bayan na papapanagot ang mga tiwali na opisyal ng bayan, mas naprotektahan pa dito ang mga inaakusahan ng katiwalian. So hindi maganda sa imahe ng Korte Suprema, ginamit mo ang judicial activism sa ganung pangyayari. Yun ang dito. Sa maraming pagkakataon, hinahangaan ang Korte Suprema kapag mayroong mga pagkakataon na naaabuso na ng mga makapangyarihan ang kanilang kapangyarihan at nasasakripisyo na ang taong bayan at ang bayan, nakikialam na ang Korte Suprema. Yan yung judicial activism. Sa pagkakataon na yon, kagalang-galang, karispe-respeto at kahanga-hanga, kasulo-saludo ang Korte Suprema. Pero sa pagkakataong ito, kabaliktaran. Kahit sabihin mo pang unanimous yung desisyon, ang malungkot, ang sumulat pa ng ponensya, ang sumulat ng desisyon, si Senior Associate Justice Marvic Lunin, na kilala sanang nagtataguyod ng human rights, rule of law, good governance, dating din ng UP College of Law. Kaya nga marami rin nagre-react kay Senior Associate Justice Lunin sa desisyon niyang ginawa. Pero mayroong motion for reconsideration at mayroong mga matitibay na basihan, grounds ang motion for reconsideration. Pwede pang ituwid ng Korte Suprema, i-rectify ang errors nito. At kapag ni-rectify nito ang errors nito, muli babalik ang tiwala at pag-respeto ng mamamayang Pilipino sa Korte Suprema. Dahil kailangan wag mawala ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa Korte Suprema. Dahil ito ang huling resort, ito ang last resort ng mamamayan. Kapag may mga pang-aabuso, kapag may mga katiwalian na nangyayari sa bayan na hinihingi ng taong bayan na managot ang mga nasabing opisyal ng bayan. Ito na ang isang halimbawa, itong kaso ni Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.